Masayang araw, mga ka-PL. Nako, ibinasura daw po ng Office of the Ombudsman, mga kababayan, ang inihain na reklamo ni Senator Amy Marcos laban kay Boying Rimulya. Aba, nangangamoy malansa, mga kababayan. Parang gusto yata talaga nila maging ombudsman itong si Boying Rimulya. Bakit ibinasura? Maliwanag nga na mayroong kinakaharap na reklamo itong mama. Ano ba ibig sabihin yan? May pinapanigan? Ha? Para maging ombudsman? Itong si Rimulya? Nagtatanong lang po, ha? Parang hindi na talaga yata umiiral ang batas sa ating bansa, mga kababayan. Aba, kilos-kilos na Pilipino bago pa mahuli ang lahat at malukob na tayo ng mga masasamang tao. Eto po ang balita, mga kababayan. Bago lang, kalalabas lang po ito. Senator Amy appeals Rimulya's ombudsman complaint dismissal, mga kababayan. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihaing reklamo ni Senator Amy Marcos laban kay Justice Secretary Boying Rimulya kaugnay ng pag-turn over kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa senadora. Ang nagsabi po nito, ang naghayag nito, mga kababayan, kani-kanina lang, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Mga kababayan, alam ho nating lahat na illegal po ang ginawang pandurukot nga kung may tuturing yun ginawang pag-turnover nila Rimulya o ng Administrasyong Marcos sa dating Pangulong Duterte doon sa The Hague. Maliwanag ho yun, mga kababayan, na illegal yung ginawa nila. Kaya karapat-dapat lang nasampahan ng reklamo itong si Rimulya. Kaso, ibinasura po ng Office of the Ombudsman. Naku, hindi na maganda ang nangyayari, mga kababayan. Talagang hawak na nila sa liig ang batas. Hindi na po balanse ang timbangan. Meron na pong kinikilingan yung timbangan, mga kababayan. Merong idinidiin at meron namang iniaangat. Parang ganun baga. Nakakalungkot po sa ating bansa. Mapapapu ka talaga. Dahil dito, naghain si Senator Amy ng motion for reconsideration para iapila ang desisyon ng reklamo. Buti na lang nakapag-apila kaagad si Amy Marcos o nakapag-hain kaagad ng motion for reconsideration. Mabuti na lamang. Ako, aminado ako, mga kababayan, hindi talaga ako maka-Amy Marcos. Kasi nga dahil sa bitbit niyang pangalan na Marcos. At higit sa lahat, kadugo daw ito ni Marcos. Meron naman nagsasabi, hindi naman sila magkapatid ni Marcos. Sabi-sabi lang kasi iba daw yung tatay nito, iba daw yung tatay ng isa. Di magkapatid lang sila sa ina. Kumbaga, yun ang usap-usapan lang naman at hindi pa naman yan kumpirmado para sa akin. Ewan ko lang sa mga mas matatanda pa sa akin. No? Mabuti na lang. Kahit paano naagapan, sa madaling salita, mga kababayan, naantala na naman yung application ni Boying. Napakamot na naman sa ulo ngayon si Boying. Anak ka ng tutsa talaga, oo. Magiging ombudsman na sana. Meron pang motion for reconsideration. Palpak, Boying! Ying! Relax lang. Walang mangyayaring Boying Rimulya sa ombudsman. Tandaan mo yan. Secretary Boying Rimulya still has a pending case before the Office of the Ombudsman. Any ombudsman clearance to
the contrary is simply untruthful, and the people who will issue such as clearance are complicit in this deception. Matatanda ang kabilang si Rimulya sa mga nag-apply para maging susunod na ombudsman. Mga kababayan, hanggang apply na lang yan. Senator Amy Marcos, aminado po ako, hindi niyo po ako taga-suporta. Pero natutuwa ho ako sa ginagawa ninyo. Dahil talagang pinipigilan ho ninyo itong aplikasyon ni Boying Rimulya. Ituloy-tuloy nyo lang po, madam. Malapit na po kami matuwa sa iyo. Ay, natutuwa naman kami. Natutuwa naman kami sa mga ginagawa mo. Ibig sabihin, malapit mo nang makuha ang aming loob. Sana, hindi drama, ha? Itong mga ginagawa mo, Senator Amy, baka mamaya, katulad ka rin ng kapatid mo na mambubudol. Nako. Ombudsman, ibinasura ang reklamo versus SOJ Rimulya ayon kay Senator Amy Marcos. Pero okay na. Wala namang problema mga kababayan at nakapag-hain na po ulit ng motion for reconsideration si Amy. So mag-aantabay po tayo sa mga kaganapan dito. Okay, ito pa isang balita mga kababayan. Good news po ito para sa mga katulad ko na taga-suporta po ng dating congressman na si Congressman o ex-Congressman Tevez, mga kababayan. Good news sa mga kababayan po ni ex-Congressman Arne Tevez. Ayos, mga kaibigan. Ito, ex-Congressman Tevez, pinayagan makapagpiyansa ng korte. Palakpakan. Di ba? Ayos na ayos, mga kababayan. Buti pa si Tevez, pinayagan. Sana yung aming kaibigan at minamahal naming pastor, na si Pastor Apollo Kibuloy, sana payagan na rin na makapagpiyansa. Nang sa ganun, makadaupang palad na po ulit namin si Pastor Kibuloy at matagal na po namin siyang namimiss. Wala naman siyang mga kasalanan. Yung mga kasalanang ibinabato ngayon sa kanya, mga nabasura naman ay matagal na, bakit inuungkat pa? Yung iba nga, binabasura na sa US dapat dito sa atin, binasura na rin yan. Sana makapagpiyansa na rin si Pastor, mga kababayan, O just in, kinumpirma ni Atty. Ferdinand Topacio na pinayagan makapagpiyansa ng korte ang kanyang kliyente na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arne Tevez Jr. Sir Arne Tevez, sana napapanood mo tong video na to. Sir, natutuwa po ako at pinayagan ho kayo makapagpiyansa. Sana po magkita tayo personal, sir. No? Sana sa isang rally. Kung sakasakaling maabutan mo, itong napakalaking rallying magaganap sa EDSA ngayong 21. Sana, sir, kahit huwag na kayo sumampa ng itablado, yung makita lang namin yung presensya mo ba, na galit ka na rin sa korupsyon, pagpakita po sana kayo, sir. Huhugutan po kayo ng lakas ng ating mga kababayan na lalong-lalo na itong mga taga-suporta mo, tulad ko. Taga-suporta niyo po ako, sir. Ito pa. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Manila Regional Trial Court Branch 12, niresolba nito ang motion for bail na inihain ng kampo o akusadong si Tevez. Partikular ito sa kasong murder kanyang kinakaharap, isinampa noon pang 2019. Pinagbabayad si dating Congressman Tevez Jr. sa halagang 120,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa partikular na kaso. Sana magtuloy-tuloy na ito, sir. Sana matapos na po itong mga kaso na inihain laban ho sa inyo. At alam naman po namin na gawa-gawa lang po ito, sir. Yun lang po ang aming komento. Maaaring gawa-gawa lang kasi nga kayo
tutol din kayo dito sa napakalala na korupsyon sa ating bansa na matagal na po ninyong nilalabanan. At baka natulugan kayo nung itong mamang buaya, tulugan kayo, o ayon, so ginawan kayo ng mga kasong peke, ayan, parang kay dating Pangulong Duterte at sino pa ito, kay Pastor Apollo Kibuloy, ayan, kaya sila ngayon naiipit din. Ito pa, we still have pending bail petition in 2 others cases. However, this is a manifestation that the cases against Mr. Teves are weak since they are just politically motivated ani Attorney Ferdinand Topacio. Ngunit ito'y di nangangahulugan agad makakalabas ng kulungan si Teves sapagkat may iba pa itong mga kinakaharap na kaso, mga kababayan. Sana lang, yung sinasabi natin kanina, sana lang, kung maabutan niya yung pinakamalaking rally na gaganapin, sana daluhan niya. Di ba, mga kababayan? Di ayos! Good news, pinayagan na siya na makapagpiyansa at meron pang kakaharapin, dalawa na lang. Ito na lang yata yung ilalaban nila ngayon, mga kababayan. Okay, ito pa isa. Maganda rin to, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa gaganaping rally nga sa September 21, mga kababayan. Alam nyo bang hindi lamang po mga kaibigan nating mga DDS ang dadalo dito? Hindi lamang po mga tawag dito, mga party list, no, na dadalo dito. Para malaman po ninyo, mga kababayan, dito ho tayo dumalo. Bakit? Ito ho ang karapat-dapat para sa akin. Malawakang marcha kontra flood control scam ikakasa sa September 21, mga kababayan. Okay? September 21. Nakatakdang magsagawa ng malawakang marcha ang mga simbahan. Mga simbahan, nako. Sino yung nagmarcha din nung People Power 1, mga kababayan? Mga madre, pare, mga simbahan din yun. Ito, simbahan pa rin, mga kababayan. Hindi kaya humantong ito doon sa katulad nung una. Natatanong lang, nakatakdang magsagawa ng malawakang marcha ang mga simbahan, civil society group, at personalidad bilang protesta at pagkondena sa katiwalian sa flood control projects sa September 21, 2025. Kasabay nito ang panawagan ng Church Leader Council for National Transformation o CLCNT sa lahat ng Pilipino na makikiisa sa pagtitipon na tinawag na a trillion peso march, mga kababayan. Nakuha nyo po, nasundan nyo po yung binasa ko. Dapat nyo po masundan to, mga kababayan, para hindi po tayo maligaw at kung saan tayo pupunta at kung sino-sino ang mga dadalo dito. Ito pa, gaganapin ito. Ito na. Gaganapin ito sa EDSA People Power Monument. Okay? Oras, 2:00 ng hapon at hinihikayat ang mga kalahok na magsuot ng puting t-shirt. Mga kababayan, puting t-shirt. Ayon sa CLCNT at iba pa, at iba pang katuwang na grupo, ang pagtitipon ay panawagan para sa pagkakaisa ng mamamayan at para matiyak na mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian. Let's unite, set aside difference, and show the power of the people against the flood control funds anomaly. Saad nito? Uulitin ko, napakaganda na sinabi. Let's unite, set aside differences, mga kababayan, and show the power of the people against the flood control fund anomalies.
Ha? Tara, makiisa tayo mga kababayan at isang tabi natin ang ating pagkakaiba. Paniniwala sa politika. Isang tabi natin yan. Yan po yung sinasabi ko. Doon sa tawag dito sa programa namin sa Birada. Walang kulay. Huwag nating babahiran ng kulay. Walang pula, walang dilaw, walang pink, walang berde, kundi iisa ang layunin natin. Ang mapanagot, maipakulong itong mga magnanakaw na mga elected official. Ipasok sa kulungan ang naglublob sa kahirapan, dagdag pa ng grupo. Ayun, mga kababayan, ipasok daw sa kulungan. Pasok sa kulungan, tama. Yun naman kasi talaga ang gusto natin eh. Panagutin, ikulong itong mga magnanakaw. Lalong-lalo na itong mga nasasangkot sa flood control project. Di ba? Okay, mga kababayan, lilinawin ko lang, September 21, meron pong rally sa EDSA Shrine. Ano nga yun? Hindi kasi ako taga Maynila eh. Pasensya na ha. Ito, EDSA People Power Monument, alas 2 ng hapon. Mga kababayan, meron din po sa Luneta. Doon naman, wala naman sinabing kulay. May mga nakikita tayong mga kulay itim. Pero ang sabi, magsuot ng mask. Hindi natin sigurado kung ito ba isa lang. Iba yung sa People Power Monument, meron din yata sa Luneta. Ano ho? Kung magtatagpo ito, napakalaki ho nito mga kababayan. Lalong-lalo na kung walang kulay na bitbit. Na isang tabi ang ating pagkakaibat, ating paniniwala, pagsuporta sa mga politiko. Dapat yun talaga ang manguna. Ang layunin natin, yung mga korap na mga politiko ang ipakulong. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.